Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing, katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ang karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Magandang gabi, Pilipinas, sa 10 ng Oktubre, Lunes. Etong unang bugso ng programang Kilos Pronto. Habang sila ay nagbabalita, kami naman ay sumbungan at balitaan. Ito pong programang may prontong aksyon sa inyong mga reklamo dahil walang pinipiling oras ang sumbungan at handa namin itong imbestigahan. Sa mga segment na matutunghayan nyo rito, mayroong damdamin na handang makiramay sa inyo. Bibigyan ng pag-asa ang samut-saring hamon ng buhay. Samantala, ang programang ito ay napapanood din live sa Facebook page ng Kilos Pronto. At syempre, walang dahilan po na hindi niyo po kami mapapanood. Wala nang patumpik-tumpik pa, Kilos Pronto, umpisa na! Maaksyong pagtugis sa mga carnapping syndicate sa likod ng rent-tangay modus. Hulog sa bitag ng HPG at Kilos Pronto. Buong detalye, abangan. 20 anyos na dalaga Santa Rosa, Laguna, natagpuang patay matapos makipagkita sa kanyang ka-Facebook. Tandaan mo yan, di ka namin titigilan. Abangan sa crime desk ng Kilos Pronto. Road project sa Kalumpit, Bulacan, nagkakahalagang 37 million pesos. Iniwang nakatiwangwang, malaking perwisyo sa mga motoristang nagre-reklamo. Nanyo naman yan, labak-labak. Kakengkoyan ng dalawang motorista nagsapakan sa malawak na lansangan ng Eastwood, Quezon City habang kasagsagan ng ulan. Panoorin, pero huwag pamarisan. Mga ka-KP, simula ngayong araw, tayo rito po sa Kilos Pronto. Parte na ng ating programa ang laging magpaalala. At ang issue natin ngayon, usong-uso. Sa dami po ng mga sasakyan ngayon, karamihan dyan, loan lang, inutang. At kapag hindi mo na po kayang bayaran, dyan na po pumapasok ang mga kawatan. At para hindi po mabiktima, panoorin ang aming All Points Bulletin. Enero hanggang Abril ngayong taon, mahigit 100,000 mga bagong sasakyan pa ang naidagdag sa lansangan. Paano ba naman kasi sa halagang 25,000 o 25,000 pesos na down payment, ang dream car mo mapapasayo agad? Ang problema, pagkatapos ng ilang buwan, ang monthly amortization hindi na kayang bayaran. Ang pagkakataong ito ang iniispatan ng mga sindikato. Kumbaga, ito na yung bagong modus kasi yung i-ash yung kunwari. There are so many cases from January to this year na ang dami-daming kaso namin ng ganyan. At tumisan talaga nahihirapan na talaga yung may-ari na makapag-claim ng sasakyan. Doon sa modes natin na stolen, ballpark unattended and forcibly taken, ang laki ng binaba, almost half yung percentage ng binaba. Ito ngayon yung talagang mga case na natatanggap natin talaga. Sa Republic Act 10883 o Anti-Carnapping Act, 3 lamang ang anyo ng carnapping: stolen while parked unattended, forcibly taken, at failure to return. Kaya kung sakaling tangayin ng durobong nag-assume balance kuno ng sasakyan mo, hindi ro ito may tuturing na karnap. While you are paying, pag-aari pa yan ng bangko. So,
ikaw bilang umili o naka-encounter yung sasakyan sa'yo, wala kang right na ibenta yun sa ibang tao. Unless, tapos mo na yung bayaran sa bangko. Kasi if you have some transaction about selling of a motor vehicle, dapat nasa na yung regional ORCR, no? Pag walang documents, no, yung pagbebenta, so babagsak lang yung sa theft or stapa, pero hindi siya mapakonsider as carnapping case. Hindi yan pwede talaga ipa-assume sa iba kasi nakapangalan sa yan. Kasi at the end, ikaw pa rin yung babalikan ng bangko. Babala ng Highway Patrol Group sa mga may-ari at gustong magkaroon ng sasakyan. First, yung stolen while parked unattended, huwag basta-basta magpapark kung saan-saan, especially dun sa hindi matataong lugar, yung madidilim na lugar, iwasan nilang magpark doon. Kung pwede, magpark talaga sila doon sa talagang may gwardiya o yung talagang may nakakita. Second, kung bugbiyahin sila, kailangan sarado yung bintana at pinto nila kasi dito nangyayari ang tutukan. Kung mag-aantay man sila for somebody, huwag mag-antay dun sa loob ng sasakyan. As much as possible, you alight, yung pa lang sa pwesto kung saan pwede mo makita yung sasakyan mo. Kasi yan yung habang nag-aantay, bigla tututukan, kung isa may ligarilo, nakalabas yung kamay. And then, basta-basta magtiwala dun sa mga gustong mag-assume balance. Ako mga kasama, batay nga sa sinabi ng HPG, bumaba ang bilang ng mga carnapping incident. So ibig sabihin yan, hindi po ito maging rason po na tayo po'y pakampante na. Dahil marami pa rin po dyan mga dorobo na talagang hahanap ng paraan para sila'y mambiktima. Nagkaroon sila ng oportunidad. Ito'y out of desperation para doon sa ibang mga may-ari ng sasakyan. Siguro hindi kaya bayaran talaga, hindi nila kayang bumili ng sasakyan. Pinarerentahan. Na knowing sila pa rin yung sinasabing responsible party. Sila paano ang yun? hahabulin ng bangko. O so kung nakarnap yung sasakyan na on loan pa lang sa bangko, paano yun? Well, ang responsible party pa rin. Yung mananagot sa bangko, walang kinalaman ng bangko dun sa nagkarnap. Ayun. Okay, bagong estilo ng Rentangay modus. Malaking down payment ang kanilang pangakit. Dati sa Maynila area lang ang operation ng mga kolokoy. Ngayon, probinsya ng kanilang target. Kaya kayong mga nagpaparenta ng sasakyan, panoorin ang huwag maging biktima. Si Richard Rivera, may-ari ng Truth Richard Car and Van Rentals, Angeles, Pampanga. Biktima ng sindikatong Rentangay, lumapit sa Kilos Pronto. Base sa reklamo ng Rivera, nakilala niya ang mga suspect ng sunod-sunod na rentahan ang kanyang mga sasakyan. First time niyang pumunta sa bahay, nag-rent siya. Ang usapan namin doon sa Toyota Vios, 10 days ang kontrata. Karaan lang ng isang araw, bumalik ulit. Kung kaya mong garanturan yan, ibibigay ko yung unit ko. O kuya, walang problema. Noong una, galante umano mga suspect dahil malaking halagang bagsak na renta. Subalit, matapos ang napagkasundo ang araw na dapat ibalik ang mga sasakyan, tuluyang tinangay. At nakasangla na nga yung sasakyan ko. Iba na yung nagmamaneho. Nag-aalala ako dito sa unit ko dahil hindi ko na siya makontak. Nung nag-move siya, nabuhay siya ulit. Nagbato siya ulit ng location niya. Kaya nabuhayan ako ng loob. Ngayon, bumalik na naman itong mga babae, kumukuha na naman ng unit ko. Lingid sa kalaman ng mga suspect, ang mga sasakyan may Geographical Positioning System or GPS recorder. Noong mga oras na iyon, namomonitor ng Bitag Kilos Pronto kung saan dinala ng suspect ang mga sasakyan na Rivera. Ito na po yung location ng sasakyan ko ngayon. Nandito lang po siya sa Marquee Mall. Kilos Prontong nakipag-ugnayan ng Bitag Team sa Highway Patrol Group or HPG sa Campok Rame. Hindi na bago tong modus na to. Nagpapalit lang ng pangalan. Yung modus na to, yung mga tinatarget ng mga sindikato or mga mandarambong dito, magre-renta ng sasakyan ng mga 1 linggo, 10 araw. Pagkatapos noon, sa halip na sa uli, nagdadahilan kung meron silang kalokohan na ginagawa. At ang modus dito, nakatago. Target nila yung mga tao nagpaparenta ng sasakyan na talagang bawal naman, lalo na kapag hindi mo papagmamayari. At ito yung pagmamayari pa rin ng financing company. Hanggat may nabibiktima, merong manluloko. Pupunta tayong HPG.
Ito, lalapit kami sa inyo. Nag-fall siya ho doon sa kategory ng failed to return. Kasi tapos na eh. Would you consider modus Yes. Without the owner's consent na yun, which is an element of carnapping. Base sa investigasyon, ang mga suspect na sina Remedios Manalo alias Renaline Santos, Maricel Dasig alias Michelle Ann Quinto, at Joanna Manicdao Puri alias Joan Fitzgerald ang tumatayong renter player actress sa mga car rental company. Gamit ang mga peking lisensya at dokumento, nagagawa nilang makakuha ng sasakyan saka ipapasa sa isang Jeffrey David. Si Jeffrey David ang financier, middleman, runner. Siya naman ang may koneksyon sa mga financial player ng casino na sina Raymart Garcia at Pamela Rona Vino. Matapos makuhang lahat ng impormasyon, pinagplanuhan ng operatiba ng HPG at Bitag ang gagawing operasyon. Mula Campo Crame, tumungo na ang mga operatiba ng HPG sa Region 3. Mabilis ang pagpaplano ng grupo para sa dalawang target site sa Angeles, Pampanga at Bigang, Ilocos Sur. Siya kasama sa inyo para pagka na-consummate yung pagsasanla, saka kayo pwede yung isang bote. Kasi yung sa loob nyo naman is na isang lang na na-consummate na yun eh. I-plug down nyo na. Nakasunod na kami. Baba! Hulog sa bitag ng HPG ang mga suspect. Daba! Ha? Ayan, may cellphone siya eh. Narikoba naman sa sasakyan na Rivera, dalawang Toyota Innova at Toyota Grandia. Ang mga suspect ay nahaharap sa mga kasong paglabag sa anti-carnapping law, estafa, falsification of document, and using fictitious names. Eto, Alex at Mika, no? Tulad ng kanina, doon sa All Points Bulletin, laging pinupunta rin ng mga sindikato yung mga nagpaparenta ng sasakyan. Ngayon, etong sa Rentangay, talagang ito yung tinatarget nila, mga rental car companies. Yes. Subalit, may mga rental car companies na sometimes small time, wala pa rin, hindi pa paid off. Bangko pa rin. So ngayon, ito yung mga pinupunteriya, kaya bumaba yung sinasabing carnapping because of Rentangay, at saka yung iba talaga nagpaparenta. So they don't have to do anything na marang medyo stolen while parked or forcibly taken. Ito, nandyan lang. Palaruan na. Kaya mga rental car companies, mag-iingat! Pero sa atin, Ben, malaking paalala rin to sa mga kolokoy. Dahil alam ba rin ninyo, ito pong anti-carnapping law po ay pinalakas pa. May ngipin na ho, ha? Yung pong mga mahulihan dito at mapatunayan pong guilty po sila, hindi na ho mababang sentensya ninyo. 20 to 30 years na ang inyong pong kulong. At kung meron po kayong pinatay, life sentence na po yan. Sus, Marios. Dapat nga, death penalty. Okay, dito sa Kilos Pronto Metro, aaksyonan natin ang reklamo ng mga residente sa Barangay 211 Zone 19 District 2, Blumentritt sa lungsod po ng Maynila. Halos 6 na taon na raw na problema ng mga residente ang isang cell site na itinayo sa kanilang lugar na pagmamay-ari ng Liberty Broadcasting Corporation. Ayon sa mga residente, taong 2009 nang maitayo ang tower ng cell site na ito. Dito sa isang bahay na may 3 palapag na piling itayo ang tower. Ang bahay na ito, pagmamay-ari raw ng dating kapitan ng Barangay 211. Taong 2010, ipinasara ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang naturang cell site. Sa kabila ng kautusan, ang tower naiwan pa rin nakatayo sa gitna ng mga kabahayan. Kaya naman ang mga residente, nangangambang baka tuluyan ng bumagsak sa kanila ang naturang tower. 6 na taon na raw kasi itong nakatayo at mukhang marupok na raw ang pundasyon nito. Pakinggan ang kanilang mga reklamo. Delikado to sa mga kabataan kasi medyo maliit lang yung dito space. Yung radiation, kahit nga yung telepono, may radiation, di ba?
medyo delikado talaga kasi nakatabingi siya, baka biglang lumindol, kaya bumagyo, bumaksak. 2010 yan eh. No, hindi pa ako chairman. Nireklamo ko na yan. Ngayon, in-order naman na yan itanggalin na. Pero hanggang ngayon, wala pa siyang action. At para prontong aksyonan ang reklamo, nasa linya ho si Engineer Rogelio Legaspi. Siya po ang hepe o ang chief ng Engineering Office dyan po sa Manila City Hall. Engineer, magandang gabi po sa inyo. Si Alex Santos po to sa Kilos Pronto. Magandang gabi po, sir. Opo. Salamat po sa pag-call dyan sa attention namin regarding dyan sa structure na yan. Opo. Aksyonan po natin yan. Bukas po sa YouTube pang engineer natin. Bilis. The situation para po yung safety and welfare ng mga general public ay ma-assure natin. Okay, ganito po, Engineer. Para malinaw at mapanatag po loob ng mga taga-barangay 211. Ano pong aksyon ninyo? Ano pong gagawin ho ninyo? Magpapa-inspection po tayo regarding sa structural soundness ng alleged 3-story building na merong cell site. Okay. I-check po natin yon and we'll call the attention ng owner and we will discuss it with the residents themselves naman po, including the owner. Hindi pa pwede. Automatic na tanggalin. 2010 pa ho yun. Engineer. Opo. Salamat nga po. Mas tumatagal kasi kapag iniimbestigahan pa ninyo. May inspection pa kayong gagawin. Tanggalin nyo na. Tama. Sige. Kaya nga po, pasalamat kami at nakol niyo po dahil ngayon lang po rin namin nalaman yung issue na yan. At papasasalamat pa sa iyo si Mayor Erap niyan sa gagawin ninyong aksyon kagad. Okay? Yes, Engineer, asahan namin yung timeline po. Engineer, babalikan namin kayo kung hindi nyo gagawin yan. Nako, delikado. Yari ka. Pagpupuntahin ko na po yung Maayos ka. Sige po. Engineer, maraming salamat po. Maraming salamat po. Good po. Ayun. Salamat. Ayos. Kilos Pronto. Eto, abangan sa pagbabalik po ng Kilos Pronto. Reklamo ng mga estudyante sa isang computer school sa QC. Nilapit sa KP. Diploma raw nila. Hindi pa rin nila nakukuha. Aksyonan Kilos Pronto ang sumbong na yan. Mamaya, live! At motibo sa pagpatay sa 20 anyos na dalaga sa Laguna. Pag-ibig nga ba? Okay, magandang gabi po. Nagpapatuloy ang Kilos Pronto. Kasama po natin ngayon si Shannon Mayo at ang dalawa pang graduates ng AMA University, Quezon City, batch 2013 and 2014 para humingi ng tulong. Ang kanila pong reklamo, hindi pa raw maibigay sa kanila ang kanilang diploma at transcript of records. 2013 pa daw nila ito ni-request. So sorry. Okay, Shannon, magandang gabi. Gayon din kay Jessa Carandang at kay Katrina Halasco. Good evening. Good evening po. Kwento niyo sa amin yung problema. Kami po ni Jessa ay batch 2013 po and nag-request po kami right away po ng aming TOR and diplomas kasi kailangan po namin for employment. Opo. And then, kompleto naman po kami ng requirements, paid naman po kami ng graduation fee, of course po, right? And then, nung sinabi po namin that around May, since graduation namin is May, and kailangan na po namin, hindi daw po mabigay kasi po sabay-sabay nga daw po kami magkakabatch na humihingi. So, try daw po namin after 2 months. And then we tried po, pumunta po ulit kami. And then, ayun po, ang kanilang reason is nagbago daw po sila ng system. So, hindi nila matatransfer yung grades namin to their new system. So, kung tutuusin nga, simpleng hinaing to kasi ako kakahingi ko lang ng transcript of records sa Ateneo. Parang 1 linggo lang nakuha ko na. So kayo, umaabot na ng 3 taon? Opo. Okay, so nagbayad kayo ng 7,000 piso para dito kasi kasama na to sa graduation fee. Overall, yes. But Overall. Kailan kayo huli nag-follow up? Last year po, we tried re-request. Kasi po, winala daw po nila yung original naming requisition. Nawala. So, another request form, another hinanap nila yung original requisition form, which is pinakita namin with signatories of mga deans, yung mga nasa head, and then nagtanong pa po sila, and they even asked for a grad pic po. Okay. Anong mga problema ang sumusulpot dahil dito sa kawalan ng transcript of records at saka yung itong ang diploma nyo? Nung pinuntahan po namin personally, and then we even ask for our parents' help din po since baka po na nabababaan sila sa amin since parang student pa rin kami doon. Akala nila ganun-ganun lang po. Sabi po nila,
nagbago na naman daw po sila ng system. Opo. Pero very ironic itong school, anong eskwelahan nito? Ama. Eh dapat nga High-tech kayo, di ba? high-tech sila dahil computer di ba? Opo. Saan tong branch nyo? Sa main po, sa Project 8 po. Okay, Project 8. Nagre-ring po yung telepono ng AMA pero hindi po sumasagot yung aming pong kinokontak doon. Nakausap yung register kanina off-cam, bawal daw po sa protocol nila na makipag-usap sa media. Okay. Anong kalokohan yan? So nagbayad itong mga ito. May reklamo Ilan ba kayong nagko-complain? 3 kayo ngayon pero sa tingin nyo, how many are you? Around 100 po. Kita nyo naman. In our batch po alone. Ama, anong ginawa nyo? Bakit ganun ano? So kung ito nangyayari sa Project 8 branch, I think nangyayari din to sa ibang branches. Ano sa tingin niyo? Sure po. Opo. Okay. Alam mo, Nika at saka Alex, ang malungkot dito, sabi mo nga, they're in the business of computers. Yes. System ang pinag-uusapan. Sila pa ngayon, parang nagsasabi na parang, huwag kayo mag-aral dito. Kasi hindi magandang sistema namin. Sa system pa lang, palpak na. Pero, Nika, sino na? Kaya ngayon, gusto nating alamin kung ano ba yung pwedeng aksyong gawin ng CHED. Kasama po natin ngayon para kilos prontong aksyonan ang reklamo. Nasa linya po si Attorney Julito Vitriolo, ang CHED spokesperson. Magandang gabi po, Attorney Vitriolo. Si Nika Cleofe Alihar po ito. Ay, magandang gabi sa inyo lahat at sa inyong programa. Yes, Attorney Vitriolo, sa tingin ko narinig nyo na po yung complaint po ng ating po mga estudyante na 2013 pa nag-graduate, meron pa nga, hindi nandito sa kasama namin, pero 2010 pa nag-graduate, hindi pa rin po nakukuha yung transcript of records tsaka diploma. Ano pong aksyon ang pwedeng gawin para po mapabilis po itong prosesong ito? Dahil ang AMA po medyo hindi po nagagawa ang kanilang dapat gampanan. Well, una-una, ayon sa ating regulasyon at sa batas, within 30 days, kailangang may-release lahat yung mga records, mga diploma, TOR, as long as wala namang obligasyon ang mga estudyante sa paaralan, So, sobrang tagal na yan at actually, may baka magkaroon ng cause of action dyan ng mga bata, kanilang mga magulang, kung hindi ka agad matugunan yan, So, ang aking pinapayo, siguro dumulog ang mga bata sa aming tanggapan para mapatawag natin itong representatibo ng mga ng paaralan para kung wala naman ibang valid reason, i-release natin yung mga dokumento ng mga concerned students. Attorney Vitriolo, pwede po bang puwersahin ang AMA to issue the TOR and the diploma? Yun nga, sa batas kasi within 30 days, kailangan i-release siya, kung wala namang obligasyon, ilang days na ba since 2012? Lahat naman, clear na, within 30 days yan, ayon sa batas, yung Education Act of 1982 at sa MORFE, yung ating Manual of Regulations for Private Schools, kailangan ilabas yan. So, siguro, susulatan natin sila o patatawag para ipaliwanag kung bakit hindi nire-release, Attorney, si Ben Pulpo. Pwede ba nating magawa ng kilos prontong aksyon within 30 days na makukuha nila kasi yun yung kapangyarihan ho ninyo bilang the Commission on Higher Education. Oo naman, kaya ang aking mungka siguro ang mga bata i-refer nyo sa amin para within the week ma-action ang agad natin yan. Ito, Attorney, si Alex Santos po to. Attorney, pwede ba ho, ang violation to mukhang hayagang pong violation ito ng eskwelahan, May ano ba ho na pwede ba hong masara itong eskwelahan nito dahil dito sa violation nito? Well, depende yan, kasi kung halimbawa wala namang valid reason, sabi ko nga maring liable sila, ang estudyante pwedeng mag-file ng damage action dyan or other action para maproteksyonan yung kanilang karapatan. On the part of CHED, pwede nating maimbestigahan yan and depende kung anong lalabas sa anong findings, may karampatang penalty, pero ang importante ngayon, kailangang may release ka agad. Wala namang sa amin dito, sa amin na attorney dito sa Kilos Pronto, ayaw namin na pamarisan sila ng iba pong mga paaralan.
Kung kaya't ang gagawin po ng Kilos Pronto team, sasamahan po ito pong mga complainants dyan po sa tanggapan ng CHED. Tulungan niyo po sila, Attorney Vitriolo. Opo, yan naman. Alam mo, natatanda ko yung mga nire-refer ni Ben, in action natin pirmihan. No? Maraming salamat po. And Thank you, maraming Attorney. salamat, Attorney Vitriolo. Thank you also kay Shannon Mayo, Katrina Halasco, Jessa Karandang, sa inyong pagdulog dito sa Kilos Pronto. Drastic na talaga to. Dito na kayo pumunta para lang sa TOR at diploma. Imagine ninyo yan. Ano? Sasamahan kayo ng Kilos Pronto team. Pupunta tayo sa CHED. Bukas sa bukas. Meron na kayong Action mga agad. transcript of records. Bigay na yan. Dahil ang tagal nyo nag-graduate. Maraming salamat. Ay, nako talaga. Bukas po ang tanggapan ng Kilos Pronto para sa panig ng AMA. Okay. Okay, mga ka-KP, public service naman po tayo. Kung sino man po ang nakakakita sa batang si Kikay, narito po ang panawagan ng kanyang mga magulang. Kung sino naman po yung nakakuha sa aking anak, pakibalik na lang po sa pinagkuhaan. Nandun po kami, mag-aantay po kami. Kung gusto nyo, ibalik na lang po nyo siya. Miss na po namin ang anak namin. Pangalan po niya si Kikay. Si Kikay, babae po siya. Nakasando po siya na kulay violet na damit. Nakashort po siya na kulay blue. Ito po yung picture niya na natitira. Parang amo na po nyo. Parang kay Socorro na lang po. Doon nyo dalhin ang aming anak. Dalhin niyo po ang aking anak sa barangay Socorro. Cubao. Dalhin niyo po siya doon. Parang awa na po niyo, hindi na po ako natutulog. Halos ayaw ko na kumain dahil sa anak ko. At susunod sa Kilos Pronto. Makipagtagpo na isang dalaga sa lalaking nakilala niya raw sa social media na uwi sa brutal na pagpatay sa kanya. At nakatenggang kalsada sa Bulacan, perwisyo na raw ang dulot sa mga residente at motorista. Ito po paalala ho sa mga magulang, payuhang mabuti ang mga anak sa mga taong kanilang pinakikisamahan, lalo na po yung mga kabataang babae. Nauso po ngayon, mga eyeball through text or call o di kaya sa pamagitan po ng Facebook. Po. Nakalamitan po yung mitya po na kanilang kapahamakan. Mas mabait po. Pasado alas 3 ng hapon na 23 ng Setyembre, nasa pool ng CCTV camera ang pulang kotseng ito na may conduction sticker na MP5830 na paikot-ikot sa Garden Villas 3, Barangay Ibaba sa bayan ng Santa Rosa, Laguna. Ang residenteng si Ronnie Regine, napansin daw ang pagharurot ng naturang kotse sa tapat ng kanilang bahay. Mabilis ang takbo niya. Kaya parang ako, kinukutuban na lumabas ng bahay. Kaya paglabas ko ng bahay, nagpalakad-lakad ako din. May nakita akong bag. Nakita ko yung bag, may nilapitan ko, may nakita akong 2 paa. Alauna na madaling araw, ika-23 ng Setyembre. Huling nakita ng ginang na si Malu Lumutak ang kanyang 20 anyos na bunsong anak na si Marie Antoinette Tan. Di siya nagpaalam, bigla na lang siya umalis, dala niya yung cellphone niya lang. May nakakita, sabi daw sa labas, nakita nila si Marie sumakay sa motor. Ang pag-alis ni Marie sakay ng motorsiklo, nahagip ng CCTV camera sa labas ng St. Rose Subdivision, Barangay Market Area. Sa video, makikitang isang lalaki ang nagmamaneho. Mahigit 12 oras na raw ang lumipas. Wala pa ring Marie na umuwi sa bahay nila Malu. Kaya naman, sa labis na pag-aalala ng ginang, minabuti na lamang nilang humingi ng tulong sa otoridad. Sir, nawawala po yung anak ko. Repair kami ng barangay na pumunta sa police station. Kasi meron nga daw doon babae na nakita sa baka anak niyo yun o hindi, wag naman sana. Sa mga oras na yun, kasalukuyan namang iniimbestigahan ng Barangay Ibaba
at ng Santa Rosa City Police Station ang kahina-hinalang plastic bag na natagpuan sa bakanteng lote ng Garden Villas 3 subdivision. Nang buksan daw ng mga otoridad ang bag, tumambad sa kanila ang katawan ng isang babae na wala ng buhay. Base sa isinagawang otopsiya sa bangkay ng Scene of the Crime Operatives o SOCO, manumanong sinakalang biktima hanggang siya'y mamatay. Halos hindi na rin daw makilalang bangkay dahil namamaga ang kanyang mukha. Pero na makita ni Malu ang katawan ng bangkay, walang pag-aalinlangang kinumpirma niya na ang babaeng natagpuang patay sa loob ng plastic bag ay ang kanyang anak na si Marie. Hindi ko mawari. Sakit, ang hirap. Hindi ko matanggap na yan. Sana yung pumatay sa anak ko. Tandaan mo yan, hindi ka namin titigilan. Ang mga CCTV videos at ang mga sinumpang salaysay ng mga testigo pinag-aaralan ng operatiba. Ang lalaki nagmamaneho ng motorsiklo kung saan angkas noon si Marie, kinilalang si Lawrence Mark Corpus, 27 anyos. Base sa record ng Santa Rosa City Police Station, isa si Corpus sa mga drug personality sa Laguna na sumuko ngayong taon lamang dahil sa Oplan Tukhang. Kilos prontong nagtungo ang mga operatiba sa bahay ni Corpus. Pagdating sa lugar, namataan daw nila ang kotseng nasa pool sa mga CCTV camera. Mas binatibay pa ang nakalap na ebidensya nang matagpuan sa loob mismo ng sasakyan ang cellphone ng biktimang si Marie. Inabangan na namin yung paglabas ng suspect at doon na namin siya na-aresto. Motibo ng pagpatay ng suspect sa victim ay nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Balak o sa plano na mag-take advantage ng suspect doon sa victim na nagresulta sa pagpatay sa victim. Paglilinaw ng kaanak ng biktima, hindi raw kasintahan ni Marie si Lawrence at maaring masugid na manliligaw niya lamang ang lalaki na nakilala lamang niya sa pamamagitan ng text message sa cellphone. Sinubukan namin kunin ang panig ni Lawrence pero tumanggi siyang humarap sa Kilos Pronto team. Naharap ngayon sa kasong murder ang suspect. Kita nyo naman talaga, ha? Sumurrender ho itong suspect na ito dahil po sa Oplan Tukhang. So ibig sabihin, iba talaga hong epekto ng droga. Ulitin na natin, ang epekto ng droga, yan ho. Yan, example ho yan. Saan ba makita yung kolokoy na yan? Ano bang pihitan yan para mabisita medyo sabihin lang doon sa mga polis tumalikod ng bahagya? Para medyo ang camera kasi pwedeng patayin. At medyo masampulan. Kasi kita mo, tama nga naman, ano? Ipinaglalaban mo yung sinasabing mga operations, drug war, tapos susurrender sa tukhang, pagkatapos gagawa ng krimen. Eh, okay ba sabihin, pag nililigpit mo yung basura, kinakailangan mo maligpitin ng tama? Itong kasama dapat Wala na akong Pero mabuti itong mabuti itong mga pulis natin dyan sa lugar na yan, ha? Masinop sila at kompleto sa mga detalye, mga ebidensya at natukoy yung nilang pumatay dito Basta sa ako bilang isang nanay din, ano, siguro payo na lang sa ating mga anak, dapat hindi ka agad hinahayaan na yan, nakikipag-eyeball. Pero siyempre, sasabihin ba naman ito ng ating mga anak, no? Pero kayong mga nanonood na medyo bata pa, kabataan, the youth of today, naku, ingat-ingat po. Hindi ganyang makikipagtagpo lang sa mga hindi nyo po kakilala. Hindi po natin alam kung gaano po ka-safe na makipagtagpo sa mga ganyang tao. Ako kasi Lex, nakikita ko, malaki talagang papel na ginagampanan ng magulang, ano? Kaya yung sinasabing sa dinner time or breakfast time or lunch time, importante yung table, it has to be an engagement na mag-usap-usap yung pamilya, doon malalaman ng magulang kung ano yung anak mo, kumusta ba, kasi baka may tinatago Totoo. Baka may nililihim. Oh, Alex. Lex. Ha? Ako na ba? Ako na ba? Itong susunod nating video, Nika, para siguro sa ito. Okay. Ito pong susunod. Pag-asa. Tama, totoo. Ganun tayo dyan, live Itong susunod nating video, totoong kwento ito ng pag-asa at pagbabago. Pakinggan at panoorin po natin ang pagbangon ng isang ginang na minsay nalugmok sa matinding karamdaman. Ilang buwang tiniis ni Aling Juanita ang hirap. Hindi siya makabangon ni makalakad. Nagsimula ito ilang araw matapos ang kanyang operasyon sa gallbladder.
Siguro nakuha ko sa pagbubuhat ko sa tindahan, yung pa-opera ko sa gallbladder. Yun na ang simula. Naramdaman ko ng masakit ang likod ko. Mga ilang na hindi na ako nakalakad, hindi na ako makabangon. Binubuhat na ako. Naliliguan ako. Hindi ako makakilos. Ayon sa doktor, naipit na ugat sa spine ang naging sanhi kaya hindi siya makabangon. Pa-check up ako nung sabi sa akin, kasi may ipit kang ugat. Sabi niya, may ipit kang ugat sa likod. Spine, sabi niya. Hindi rin maigalaw ni Aling Juanita ang kanyang mga paa, kaya naman lalo pa siyang nahirapan. Nakahiga lang ako, hindi na nga ako makakilos. Nakahiga lang ako. Pag paa ko nga, hindi ko maigalaw. Kapag gustong baguhin ni Aling Juanita ang posisyon ng kanyang mga paa, kailangan pa niya ng tulong ng kanyang mga apo. Pagka gusto kong itaas, natawag ko yung apo ko, tsaka ayan, taas mo, dahil naglagay ng tali para isabit ito, para iganyan-ganyan. Yan, apo ko, yung dalawa kong apo, siyang ang naghaling-hinan. Dahil sa naging sitwasyon, naisip ni Aling Juanita na hindi na siya magtatagal. Itong buwan yun, wala na akong pag-asa. Tapos naisip ko pa, magbikti na kaya ako. Nabuhayan ng loob si Aling Juanita nang malaman niya ang tungkol sa King's Herbal. Nang masubukang inumin, napansin niya ang unti-unting pagbabago sa kanyang pangangatawan. Nung tumayo ako, hindi ako makalakad. Kung lumakad ako, nakaganyan pa ako. Ganyan. Nang makainom ako noon, pagkadalawang araw, pagtayo ko, nung lalakad ako, dumiretso pag lakad ko. Sabi ko, ay, magaling. Sabi ko, magaling yung herbal. Dagdag pa sa naging pagbabago ang paggalaw ng kanyang mga paa. Paglipas uli ng 1 linggo, yung paa ko naman, gumalaw siyang ganyan. Ito, gumalaw siyang ganyan. Yun. Naisipa ko na siya, ganyan. Naisipa ko na siyang ganyan. Dati hindi ko maisipang ganun eh. Ilang linggo pa ang lumipas, nakakatayo na at unti-unting nakakalakad na si Aling Juanita nang walang umaalalay. Linggo uli lumipas, yun na, yung pagtayo naman na lalakad ako. Hindi ngayon ako makalakad na kailangan. Yumuko ako, kapit naman sa silya, gabay, ganun. Laging ganun, araw-araw ganun ginagawa ko, gabay. Pag sinubukan kong tumayong ganyan para ako'y lumakad. Kailangan nakadikit yung ganito ko sa upuan. Nakakuhakbang na ganyan. Magkailang araw na naman, sinubukan ko na naman. Ilayo ko ang alak-alakan ko sa upuan. Sa ngayon, malaki na ang pagbabago sa katawan ni Aling Juanita. Muli na niyang nagagawa ang kanyang gawain bilang may bahay. Nakapaghugas na ako ng pinggan, nakakapagsahay, nakapagwawalis ako dyan, doon, nakapagwawalis ako doon. Dati hindi ako makapagwalis, doon, hindi ako makalipot. Dati hindi ako makalipot doon, nakakalipot na ako. Kaya kakapit ako sa bakal para makalipot, pagwawalis. Dati pagwawalis ko, ganyan. Ganyan lang. Ngayon hindi na, nakaganyan na. Ayos na. Kapag may inabot akong ganyan, dati hindi ko maabot eh. Mas malakas, mas masigla, si Aling Juanita. Oo, mas masigla na pakiramdam ko ngayon kaysa nung nakakaraan. Patuloy pa pag-inom ko ng herbal, hindi ko tinitigilan yun. King's Herbal, na mild stroke ako. Tumaas ang cholesterol ko, high blood. Nahiga ako na 1 linggo eh. Ngayon nakainom ako ng herbal. Yun, napakalaking ginawa sa akin. Naalis yung pamamanhid ko. Saka yung high blood, bumaba. Hindi po normal yung creatinine. Saka yung hemoglobin. Nagmanas po, nagsuka. Hindi nakatulog. Dialysis po kagad. May nagbalita po sa amin na ang binigay niya po sa akin, King's Herbal po.
marami yung pagbabago. Nakakain po ako ng maayos. Nakadire-diretsyon tulog sa gabi. Tapos yung pambalas po ng paa, unti-unti nawala. Malaki po kasi yung sinigla ng katawan ko. Nahihirapan ako huminga, mabilis mapagod. Nagpa-check up, meron akong sa heart nga daw. Tsaka meron din sa diabetes. Mula nang uminom ako ng pills, yun yung magana yung pakiramdam ko. Yun, nakakapagbuhat na ako. Yung lakad ko malayo-layo na. Napabuti yung pag-inom ko ng pills. Gumanda yung pakiramdam. Basta hapon na, para ka nang nilalagnat, lagi kang hirap huminga. Sinunod-sunod yung test ko, doon ako nag-positive sa bone marrow cancer. Wala na akong pag-asang buhay noon. Nung na-try ko yung supplement na King's Herbal, talagang unti-unti, talagang gumagaan yung pakiramdam ko at naging normal lahat. Sa akin kasi sa sarili ko, doon kasi ako nakaramdam ng lunas eh. Mga simple at totoong tao. Ilan lamang sila sa mga umigi. Nabigyan ng lunas sa kanilang karamdaman. Bisaya ka ba? Oo, unsa man na? Oh, Bisaya ba ko? Sagada ba manggo? Bisdak? Oo, katagal. Ay, wala ko naintindihan. Ang pag-usapan niyo, ha? Ano kaya pag sinabi kong pukaw na mo? Ibig sabihin, gising na kayo. Gising na kayo. Natutulog sa pansitan. Ngayon, baka isipin ng mga taga Maynila, nagmumura tayo. Ganyan sa Davao, sa Cebu, kung saan mga Bisaya speaking. Ganun kayo manggising? Oo. Pukaw na. Mata na mo na, tindog na. Eto, siguro sa mga liblib na lugar tulad ditong sa Kalumpit, Bulacan. Mahalaga ang maayos na transportasyon upang mapabilis ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Pero ang ipinangakong maayos na kalsada sa mga tao, tuluyan na raw napako. Buwan ng Marso, nang simulan ayusin ng Bulacan 1st District Engineering Office and Department of Public Works and Highways o DPWH ang kalsadang nag-uugnay mula Kalumpit hanggang Hagonoy, Bulacan. Layunin ng proyekto na pakapalin ng mga kalsada upang makaiwas sa matinding baha tuwing tagulan. 6 na buwan ang nakalipas. Ang naturang proyekto ng DPWH sa halip na ginhawang hatid, naging perwisyo sa mga residente at motorista. Dahil ang under construction road iniwan lang na nakatiwangwang. Tingnan nyo naman yan, lubak-lubak, tapos puro puti. Puro puti. Sobrang tagal. Kaya ang mga gumagawa dito, para suka-suka kaya mga pagka hindi ba pinapatag mo isa. Sa pagratsyada ng KP team, naispata namin ang dahilan ng problema. As usual, ang matinding trapiko. Pangamba ng mga motorista, takaw disgrasyang nakatenggang kalsada. Nakakalat po yung mga gamit nila, mga kahoy, mga nakausling bakal na hindi tapos na proyekto. Sa ibang barangay naman na sakop ng proyekto, malaking tipak na bato ang itinambak sa isang gilid ng makipot na kalsada ang inarereklamo ng mga tao. Tiyempong naaktuhan ng KP ang isang truck na ito na naputukan ng gulong matapos sumayad sa mga naglalakihang bato. Ano nangyari sa gulong? Ano ho? Sa mga karatulang itinayo tungkol sa mga proyektong ito, hindi inilagay kung kailan sinimulan at matapos ang kalsada. Base sa Program of Work ng DPWH Bulacan, may nakalaang humigit kumulang ng 30 million pesos ang kabuang pondo para sa nasabing proyekto. 2 construction company ang humawak sa naturang road project. Sa laki ng pondo, ang pangakong maayos na kalsada, nagmistulang kalbaryong lansangan.
Paalala namin sa inyo, kapag kayo na lagay sa pukaw na mo, hindi karangalan dahil kami nagtatawag ng pansin at hindi lang pansin, ay pinakikilos namin kayo. Abangan natin to, Lex, ha? Oo, dahil... Imamonitor namin to, kaya pukaw na mo! At meron pa ba? Itong susunod na video, naging viral sa social media at pinadala sa official Facebook page ng Kilos Pronto. Hindi ito trip-trip lang, ha? Mga kengkoy na hindi nyo dapat tularan panoorin. Sa panahong tag-ulan, dapat kalmado at lamig ulo. Pero etong dalawang kengkoy at kolokoy, ang init ng kanilang ulo, idinaan sa isang boxing sa kasagsagan ng bagyo. Matapos magkagit-gitan sa kahabaan ng Eastwood Avenue sa Pasig City, ang magkatunggali mula sa Blue Corner, isang siklista. Sa Red Corner, isang taxi driver. Let's get it on! Round 1. Sa malapaknan na mga sapak at mala Bruce Lee na panunuhod ng lalaking nakasuot, knockdown ng lalaking nakasuot na pulang damit. Round 2. Nang makatayong lalaking nakapula, mo'y piningot niya ang kaway. Ang kanilang sapakan na uwi sa hilaan, yakapan at hubaran. Sa gitna ng boxing, dito na umawat ang nag-ala referee na motorista. Pero ang dalawang kengkoy ayaw paawat, kaya ang sapakan tuloy sa round 3. Habang akap-akap, kinaladkad ng biker ang taxi driver at inuntog-untog siya sa sarili nitong taxi. Sa pagtatapos ng boxing, bumusina lamang ang motoristang naipit sa traffic dahil sa kanilang kagagawan. Hoy! 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 Mga kengkoy! Sa susunod na round, huwag nyo nang gawing boxing ring ang kalsada. Anong napaalala nyo? Nasaan ba mga otoridad? Barangay official? Traffic enforcer? Ay nako, Lex, marami talaga mga kengkoy, kolokoy sa mga lansangan. In fact, KKK, alam mo yan? Ano yun? Kengkoy kumag kolokoy. Pero mo, sa ginawa nila doon, nagka-traffic. Yeah. Tapos wala ang traffic enforcer dahil umuulan, nagtago. Hindi nanood na lang yung mga motorista. Diba? Wag na hunin yung Entertainment daw yun. Wag tularan. Huwag tularan. Ito. Narito ang mga reklamong bibigyan ng Kilos Pronto bukas. Barangay Chairman sa isang bayan sa Pangasinan, tinugis na operatiba. Kung ano ang kinasangkutan niya, malalaman bukas. At sospek sa pagpatay sa isang lalaki sa Cavite, mahuli pa kaya matapos sa 2 taong pagtatago niya? Okay, mawawala bukas ha. Yan ang 1 oras na investigasyon at aksyon sa inyong mga reklamo. Ako po si Alex Santos. Sa bawat sumbong, serbisyong publikong may puso ang hatid namin sa inyo. Ako po si Nika Cleofe Alihar. Kumusta lang dalawa? Okay lang? Ayos lang. Okay, sige. Dahil higit sa sumbungan, investigahan at balitaan, Kilos Prontong aksyon namin dito. Ako si Ben Tulfo hanggang bukas. Mga ka-KP, adios. Bye. Bye, Kilos Pronto. Bye.